Ganito po mga kapatid at tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral dito po sa book ng Samuel. At nandito na po tayo sa chapter 25. So the last time na pag-aralan po natin last week yung tungkol po sa confrontation, 'di ba, na nangyari between dito po kay David at saka dito po kay Saul. At nakita natin na naging maayos yung kanilang pag-part, 'di ba, ng kanilang mga ways. Nagkaroon sila, 'di ba, ng mga yung usapan po nila, 'di ba, nagkaroon ng anong tawag doon, yung pagkakaunawaan. So dito sa chapter 25 makikita po natin ang panibago po challenge, 'di ba, itong si David. So nakita natin na parang medyo magpapahinga po siya dito po kay Saul, no. Nakita po natin na parang okay yung magiging situation niya kasi wala nang challenge, no. Pero dito sa chapter 25 makikita po natin ang panibago, 'di ba, na kakaharapin nitong si David. Sabi dito, namatay si Samuel. So kung titignan po natin, 'di ba, napaka close ng relationship nitong si David at saka itong si Saul. Naalala natin na nung itong ni David at saka ni Samuel, may okay po yung kanila pong relationship, no. Nung hinahabol po ni Saul itong si David, nakita po natin na may tagpo, 'di ba, sa buhay po ni David, 'di ba, na pumunta po siya, 'di ba, dito po kay Samuel, no. Kumbaga nag-take siya ng refuge dito po sa kinaroroonan, 'di ba, sa tabi nitong si Samuel, no. Parang meron po siyang spiritual, 'di ba, na leader sa katauhan po nitong si Samuel. So medyo malayo po yung naging paglakad po nila, 'di ba, together. Nakita natin nung una na in-anoint ni Samuel itong si David, pero hindi pa siya start, 'di ba, sa kanya pong role as a king. Tapos nakita natin na may mga paghabol-habol itong si Saul dito po kay David, at lumapit po si David dito po kay Samuel. So sino na lang yung magtatanggol dito po kay David spiritually, no? Kasi mawawala yung isang tao, 'di ba, na nakakaunawa sa plano ng God para po dito po kay David, no. So maintindihan natin na sa panahon po na ito, katatapos lang ng problema niya, 'di ba, dito po kay Saul. Tapos ngayon makikita po natin na namatay itong si Samuel, 'di ba, yung isang tao na pwede niyang pagrelayan, 'di ba, ng buhay niya. Kasi alam po natin, 'di ba, na malapit po ang puso nitong si David, 'di ba, sa Panginoon. At doon po sa mga tao na malapit po ang puso, 'di ba, sa Lord, malapit din po yung puso nila sa mga lingkod, 'di ba, ng Diyos, no. Nakikita po natin 'yan kahit naman po sa kapanahunan po na ito. Makikita po natin kung sino po yung
malapit ang puso po sa Panginoon, malapit din po ang puso po ng mga tao po na ito sa mga lingkod, 'di ba, ng Panginoon. So it is a lost for David. Makikita po natin na iba lang talaga yung heart ni David, ano. Makikita natin na may pagpapahalaga po siya sa mga olds, sinecure po niya, 'di ba, yung kanya pong mga magulang sa isang lugar na kung saan ay hindi po sila matatouch, 'di ba, nitong si Saul. Tapos ngayon, makikita po natin na yung kanya pong mentor, yung tao po na nag-anoint po sa kanya, 'di ba? Yung tao na kinikilala po as a prophet, 'di ba, sa Israel ay namatay, 'di ba? Nakita natin siya sa mga previous na napag-aralan po natin na may katandaan na, 'di ba, itong si Samuel. At sa dito po sa chapter 25 ay makikita po natin na ayun na, no, nagkaroon na po ng parting, 'di ba, itong si Samuel sa buhay, 'di ba, na ito, no. At ito po yung nakaka-amaze kasi sabi dito, at ang buong sambayan ng Israel ay nagtipon upang magluksa, 'di ba? Upang magluksa. Nagtipon ang sambayan ng Israel upang magluksa. Minsan nakakaano lang, no? Minsan hindi ko po alam kung nakaka-amaze, 'di ba? Pero may mga instances, 'di ba, na nakakalungkot na doon po sa doon po sa mga ganito pong tagpo, 'di ba? Marami pong mga kind words, 'di ba, yung mga naa-utter. Diba? Kasi magsasalita ka Magsasalita, 'di ba, about doon po sa namatay, 'di ba? I-appreciate siya, sasabihin siya ng napakaraming mga I love yous, 'di ba, yung mga ganon, yung mga kind words. Pero nung nabubuhay, 'di ba? Pero nung nabubuhay yung tao po na ito ay bibihira po, 'di ba, yung nagpapakita ng pagpapahalaga, 'di ba, sa kanya. Pero pagkatapos pagkatapos mawala na sa buhay na ito, sasabihin na ganito, ganyan, mabait, 'di ba, supportive, at kung ano-ano pa, 'di ba, yung mga magagandang bagay, 'di ba, na minsan ina-utter, hindi na nga niya maririnig, 'di ba? Hindi na nga niya ma-appreciate kasi patay na siya, no? Madaming ganyan, kahit kung may mga kakilala po, marahil may mga kakilala po tayong mga ganon na nung nabubuhay hindi naman ganon yung mga sinasabi, 'di ba? Pero nung nawala na yung tao, ang dami-dami ng magagandang bagay, 'di ba, na kinukwento patungkol sa kanya. May mga nagsasabi pa na nami-miss na siya, 'di ba, yung mga ganong mga instances, no. At ito, ang sambayan ng Israel, 'di ba, ay nagtipon upang magluksa dito po kay Samuel. So nakita natin, no, na marahil hindi man bigay sa atin ng detalyado yung mga tagpo na kung saan ay may mga problema between itong si Saul, 'di ba, at saka itong si David. Marahil may mga nagpupunta dito kay Samuel upang sabihin, 'di ba, yung ganito pong problema kung meron man, 'di ba? Pero makita po natin na hindi po doon nag-focus yung kwento, 'di ba? Nakita natin na ilang chapters po, na nakita po natin na dahil nga sa katandaan marahil, 'di ba, ay maaring hindi na po nila pinupuntahan itong si Samuel, no. Pero dito nakita po natin na doon po sa kanyang kamatayan nagkaisa po sila, no. Nagtipon po sila, yung sabi dito, buong sambayan ng Israel, no, upang magluksa. Ipinagluksa nila yung kamatayan ng great prophet na ito sa kapanahunan nila, no. At sabi dito, inilibing nila ang kanyang bangkay
sa kanyang tahanan sa Rama, 'di ba? Ang kanyang tahanan sa Rama, no? Ito yung isa sa mga hindi pa natin napupuntahan, 'di ba? Yung libingan po ni Samuel, no? Pero makita po natin na nagkaisa po sila, binigyan po ng maayos, 'di ba, na libing yung propeta po na ito, 'di ba, ng Panginoon. So, yun po yung panibagong challenge dito po sa buhay, 'di ba, ni David, yung mawalan ng isang spiritual leader na katulad po nitong si Samuel. Pero makita po natin ano yung gagawin niya ngayon, no? Natanong ko po kanina na sino na lang yung magpapatuloy, 'di ba, doon sa trabaho nitong si Samuel. Sino lang yung mag-agree, 'di ba, na itong si David yung inanoint, 'di ba, na magiging susunod na hari, 'di ba, ng Israel. Wala na itong si Samuel. Pero makita natin, sabi dito, si David naman ay lumipat sa ilang ng Paran, no? Lumipat sa ilang ng Paran, no? So yung nangyari po dito po kay Samuel ay nakita po natin na ipinagpatuloy po ni David, 'di ba, yung kanya pong buhay. Pinagpatuloy niya yung kanyang yung kanyang ginagawa, no? Sabi dito, lumipat siya doon po sa ilang ng Paran. Verse 2, sa Maon ay may isang taong mayaman. At dito mamimit panibagong ulit, no? Nakaka-relate lang minsan, 'di ba? O kadalasan ng bawat isa po sa atin. Kasi in every chapter, 'di ba, ng buhay po natin, may mga kwento talaga siya 'di ba? May mga kwento talaga siya ng pagsubok, may mga kwento talaga siya ng alam mo yun, yung nagkaroon tayo ng victory, pero hindi mawawala lang talaga, 'di ba, yung mga obstacles, yung mga problems, 'di ba, na may encounter nating along this life. Pare-parehas lang po yun, mga kapatid. Iba-ibang phases lang, 'di ba, yung hinaharap, 'di ba, ng bawat isa po sa atin. Siya, yung lagi pong iba-iba, 'di ba, yung mga challenges, kung papaano po matitest yung atin pong character, 'di ba, yung atin pong pananampalataya, 'di ba, sa Panginoon, 'di ba? Alam mo yun, talagang kapag na-overcome natin yung hinarap natin, 'di ba, magkakaroon ulit ng panibago Magkakaroon ulit ng panibago. Minsan pabalik-balik pa nga Minsan minsan nakakapagod na, 'di ba? Kasi parang paulit-ulit lang, 'di ba, yung cycle. Minsan nakakapagod lang, 'di ba, minsan yung mga struggles natin, 'di ba, sa buhay na ito, tapos idagdag mo pa yung trabaho, 'di ba? Ewan ko po yung mga kinakaharap po ninyo, pero nakakapagod din, 'di ba? Nakakapagod lang din talaga. At maintindihan natin kung si David nga, 'di ba, sa kapanahunan po na ito, maaring sabihin din niya, nakakapagod na din talaga. 'Di ba, kasi katatapos lang niyang magtago-tago dito po kay Saul, namatayan pa siya ng kanyang spiritual leader, tapos ito na naman, 'di ba, yung kanyang kakaharapin. So, may i-introduce sa atin ngayon na isang tao, na sabi dito daw sa Carmel, 'di ba, yung location nito, at merong isang tao, sabi dito sa Maon ay may isang taong mayaman, no? Sa ibang translation binabanggit na very rich. Hindi lang siya basta rich, kundi very rich, 'di ba, yung description sa taong ito. Bakit siya naging mayaman? Sabi dito, malaki ang kanyang kawan
sa Carmel. Malaki ang kanyang kawan sa Carmel. Sa kapanahonan na 'yon, kapag malaki yung mga ano mo, malaki yung kawan mo, 'di ba? I-consider ka talaga na may sinasabi, 'di ba, sa buhay na ito. Ano ba yung meron siya? Meron siyang 3,000 tupa. 3,000 yung kanyang tupa. Yung magkaroon ka nga lang ng benteng baka, 'di ba? Benteng kalabaw. Mga it is considered to be a blessing, 'di ba? O kayamanan, kasi magkano yung isang ano nito, yung isang magkano yung presyo, 'di ba, ng isang hayop, 'di ba, na ito 3,000, 'di ba, yung kanyang tupa. At meron siya, sabi dito, 1,000 kambing. Manganganak pa yung mga yan. 'Di ba? Mapaparami pa. 'Di ba yung mga alaga po niya na ito. At ito, ipapakilala sa atin, Nabal. Sabi dito, Nabal yung kanyang pangalan. Sa Hebrew, sabi dito, ang kahulugan ng salitang ito ay kahangalan. Nakakaano lang, no? Siguro nung ipinanganak itong si Nabal, hindi mo talaga maisip kung sino yung nagpangalan sa kanya eh. Yung tatay ba niya o yung nanay niya? Kasi supposed to be, 'di ba, kapag bagong alam mo yun, yung pag hindi pa pinapanganak yung bata, at least you have in mind na kung ano na yung ipapangalan mo, 'di ba, sa bata. At kapag nakita mo na ito, 'di ba, nakita mo na lumabas na, 'di ba, yung bata na ito, bibigyan mo siya ng maayos na pangalan. Yun po yung pinaka the best, 'di ba, na po pwedeng gawin ng isang magulang, 'di ba, sa kanyang anak. Bigyan ng magandang pangalan, 'di ba, yung kanyang anak. Pero hindi na nabanggit sa atin ng scripture. Bakit ganun naman? 'Di ba, yung ibinigay na pangalan dito sa tao na ito, 'di ba, na si Nabal. Ang ibig sabihin ng kanyang pangalan ay kahangalan, hangal. 'Di ba, yung naipangalan, nag-joke ba yung kanyang mga magulang, 'di ba? Kasi may mga ganun, 'di ba? May mga alias, 'di ba, na minsan ibinibigay, no? Pero ito, binigay talaga yung kanyang pangalan na Nabal, no? Nakakalungkot lang, yung ipinangalan sa kanya ng kanyang mga magulang, no? Pero hindi ito naging hindrance para dito kay Nabal, na hindi mag-excel, 'di ba, sa kung anong buhay meron siya. Isa siyang very rich, 'di ba, na tao, no? Na mayaman po siya, napakayaman po niya sa kapanahunan na ito, no? Ang kanyang, sabi dito, ang kanyang pangalan ay buhat sa angkan ni Caleb. Nakaka-amaze lang na itong si Nabal, galing siya sa angkan ni Caleb. At kilala natin kung sino si Caleb, 'di ba? Kasama siya ni Joshua, sila lang dalawa, 'di ba, yung nanindigan sa kanilang kapanahunan tungkol sa pagpasok nila sa lupang pangako, no? At maganda yung records ng kanyang kanununuan, na si Caleb. Kahit nung na-possess na po nila yung land, nakita natin na talaga magaganda yung records, 'di ba, ng lolo na, 'di ba, nitong si Nabal, no? Galing siya sa angkan, buhat siya sa angkan nitong si Caleb. At saang tribe galing po itong si Caleb? 'Di ba? Napag-aralan po natin na sa mga previous na lessons po natin, galing po siya sa tribe ni Judah. Galing siya sa tribe ni Judah. At kung galing siya sa tribe ni Judah, itong si Nabal, hindi sila magkaiba ng pinanggalingan nitong si David. 'Di ba, kasi si David ay galing din po siya
sa tribe, 'di ba, ni Judah. Kumbaga magkapamilya po sila, no? Iisa po yung pinanggalingan po nila, 'di ba, na nalipi, no? At tignan natin, ipapakilala din po sa atin na itong si Nabal ay may asawa po siya na ang pangalan po ay si Abigail, no? So maganda po yung pinangalan po, ano, dito po kay dito sa kanyang asawa na si Abigail. At bibigyan tayo ng description kung sino po yung babaeng ito. Sabi dito, ang babaeng ito ay maganda. Maganda, no? Sino po yung ibang mga sino po yung mga ibang mga personalities sa scriptures na sinasabi, 'di ba, na maganda sila, no? Maganda. Binigyang diin talaga ng scripture. Tinignan ng Diyos sa pamamagitan ng scripture yung yung itsura, 'di ba, ng mga babae po na ito, at binanggit po nila, 'di ba, na sila po ay maganda, beautiful, si Sarah, 'di ba, si Sarah, si Rachel, 'di ba, sino pa, si Tamar, 'di ba, sinabi na maganda, yung mga daughters ni ni Job, nakita natin, no? Itong si Esther at saka itong si Abigail, no? Sinabi po na magaganda po sila, no? Maganda, no? Lalo na itong si Sarah, no? Na kahit po doon po sa kanyang katandaan, hindi po nawala, 'di ba, yung kanyang ganda. Kaya nga nagsinungaling itong si Abram, no? Kasi sa takot niya na dahil sa kagandahan po ng kanyang asawa, kahit matanda na, 'di ba, ikukunin siyang asawa, 'di ba, ng ng hari, 'di ba, na sa kapanahunan po na yon ay kanila pong pinuntahan, nang dahil sa famine, no? Sabi dito, hindi lang siya basta maganda, kundi matalino, no? Maganda na itong si Abigail, matalino pa siya. Bibihira yung ganong anong tawag doon? Yung ganong package, no? Yung iba maganda lang pero hindi sila matalino, no? Meron naman yung matalino pero hindi sila kagandahan. Pero itong si Abigail, grabe yung package, 'di ba, sa kanya. Maganda na, matalino pa. 'Di ba? Maganda na, matalino pa. At tatanungin natin, anong nagustuhan nitong si Abigail dito po kay Nabal? 'Di ba? Dito kay Nabal kasi sabi sa atin ng scripture na itong si Nabal ay masungit, 'di ba? Hangal, hangal yung kanyang pangalan, at magaspang pa yung pag-uugali. 'Di ba? Magaspang pa yung pag-uugali. So maaring marami tayong mga makre-create, 'di ba, na mga haka-haka, no? Or maaring sabihin natin na baka dahil mayaman siya, kaya itong si Abigail, for security reasons, nakipag-asawa na lang dito kay Nabal. Kasi kahit naman sa kapanahonan na ito, 'di ba, may mga ganyan for security reasons, kahit ang tanda-tanda na, 'di ba? Kahit anong klaseng ugali meron siya, 'di ba? Pero ang tinitignan yung security. At marami din yung mga nasuong, 'di ba, sa yung hindi magandang kalalagyan, 'di ba? Nang dahil po doon po sa akala po nila ay secured po sila, pero magiging kalbaryo pala, 'di ba, yung kanilang buhay. So hindi natin alam yung reason, no, kung bakit maganda ka naman, Abigail, 'di ba? Matalino ka naman. Bakit si Nabal? Si Nabal ang sungit-sungit na, 'di ba? Pangit pa yung ugali, magaspang pa yung pag-uugali. Pero bakit siya, no? So whatever be the reason, ang ibinigay sa atin na kwento, 'di ba, mga kapatid, mag-asawa po yung dalawang ito, no? Mag-asawa itong si Nabal at saka itong si Abigail, no? At
Just imagine na lang yung ganun, no? Ang ganda-ganda mo, matalino ka. Tapos yung asawa mo, paano ka makaka-survive, 'di ba, sa isang relationship na ganito, 'di ba, yung sitwasyon, 'di ba, pangit yung ugali ng kanyang asawa, magaspang yung ugali ng kanyang asawa, 'di ba? Paano siya makaka-survive, 'di ba, sa ganitong klase ng relationship, no? Verse 4, sabi ito, minsan nabalitaan ni David na ginugupitan ni Nabal ang kanyang mga tupa. So yung paggupit ng yung paggugupit, 'di ba, ng mga tupa, that means to say kung sa farm, ito yung pinaka-harvest time. No, ito yung pinaka-harvest time. Gugupitan yung mga tupa kasi alam mo 'yon, ito makikita po dito, 'di ba, na marami silang po pwedeng pwedeng gawin, 'di ba, doon po sa pinaggupitan, and at the same time makikita po ang dami-dami niyang tupa. Ilan 'yon? 3,000, 'di ba, yung sinabi po sa atin. Pero makikita po natin na itong si David, syempre, wala naman silang kabuhayan, 'di ba, mga kapatid? Katatapos nga lang niyang magtago-tago, 'di ba, dito po kay Saul. Tapos 400, 'di ba, yung kanyang mga kasama. No, pumunta sila doon sa area na kung saan, 'di ba, maaring sinabi siguro ni David, itong si Nabal mayaman, 'di ba? Itong si Nabal ay katribo ko to, 'di ba? Part ito ng parehas kami, 'di ba, ng family, 'di ba, na pinanggalingan. So maaring doon sa area na 'yon ay maaring baka sakali lang, 'di ba, na mga ilangan ito ng mga tauhan, baka po pwede kami, 'di ba, para makasurvive. Maaring ganon, 'di ba, yung maaring ganon o maaring hindi, 'di ba, yung ganito pong kaisipan sa part po ni David. Basta yung makasurvive lang sila, 'di ba, sa araw-araw, 'di ba, ng kanilang buhay, no? At hindi naman masamang lumapit, 'di ba, dito po kay Nabal, no? Sabi dito, pinapunta ni David sa Carmel ang 10 sa kanyang tauhan at ipinasabi ang ganito, sumainyo ang kapayapaan at sa buo ninyong sambayanan, no? Sumainyo ang kapayapaan at sa inyong buong sambayanan, no? Sabi dito, nabalitaan naming ikaw ay naggugupit ng balahibo ng tupa. Ang mga pastol mo ay nakasama namin at hindi namin sila ginambala. Sa halip ay tinulungan namin sila at hindi naligalig sa buong panahon ng pagpapastol nila rito sa Carmel. So may alam mo 'yun, may yung mga tauhan nitong si Nabal at saka yung grupo po nitong si David, meron silang na buong samahan, no? Na buong samahan na, alam mo 'yun, nagpapastol itong mga tauhan nitong si Nabal at nandyan naman po sina David na as a warrior. Sinabi po nila, 'di ba, na para alam mo 'yun, yung ginawan na nila ng kabutihan ang hindi lang sambayanan, 'di ba, ni Nabal, kundi pati yung kanyang kabuhayan. No, nagsilbi na silang tagabantay, 'di ba, ng mga kawan, 'di ba, nitong si Nabal, kasama ng mga tagapastol, 'di ba, ng tao po na ito, 'di ba? So hindi nakakahiyang humingi, 'di ba, ng favor kapag ganon, 'di ba, na syempre kailangan mo ng tulong, hindi naman masamang lumapit, 'di ba? Kailangan mo ng tulong para hindi ka naman masyadong pabigat, magkusa ka na lang, 'di ba? Magkusa ka na lang na gumawa ng mabuti sa tao na 'yon na gusto mong lapitan. 'Di ba? Yung kasi yung mahirap sa kapanahunan po natin ngayon, 'di ba, na
ang daming gustong humingi ng tulong, 'di ba? Pero wala naman sila kahit isang move, 'di ba, ng favor man lang sana, 'di ba, na alam mo yun, yung kasi kapag may tao na hindi mo naman inas pero nakita mo na may favor, 'di ba, na ginagawa in your favor, 'di ba, parang ang gaan-gaan lang ng pakiramdam mo, 'di ba, na magbigay, lalong-lalo na mayaman ka, 'di ba, na katulad po nitong sinabal, or meron ka, 'di ba, na at kahit naman wala ka, 'di ba, ng marami, 'di ba, pero yung nakita mo yung effort, nakita mo yung sakripisyo, 'di ba, sa kapanahunan po nila, matindi yung sakripisyo na gagawin po nila David, kasi maraming mga tulisan, kukuha ng may mga kaaway, 'di ba, na ang pinupuntirya po nila, kunyari yung mga Filisteo, ang pupuntirahin nila yung mga kawan, 'di ba, yung kabuhayan, gusto nilang nakawan, 'di ba, gusto nilang kuhanin yung kabuhayan, 'di ba, ng kung sino yung meron, 'di ba, kung sino yung meron ng kabuhayan, no? At napakalaki lang talaga, 'di ba, ng pasasalamat mo kapag ganon, 'di ba, sa bahay mo kunyari may mga alaga ka, tapos may mga tao talagang hindi mo naman sila inas, 'di ba, pero nagbabantay sila, concerned sila doon sa affairs ng iyong mga nung anong meron ka, 'di ba, yung kunyari may pinatanim ka, tapos nakikita nilang nalalanta, 'di ba, yung nagkusa sila na magdilig doon, 'di ba, yung nagkusa sila na kahit man lang magtanggal ng 5 damo, 'di ba, doon sa kung saan ka may tinanim, 'di ba? Parang ang saya-saya lang ng feeling ng gano'n, 'di ba, na you don't need to ask them, pero nagkusa sila. 'Di ba? Nagkusa sila na bantayan natin itong kawan na ito, 'di ba? Kawawa naman sila kung ito tribe din ito ni Judah, 'di ba? Bantayan natin yung kawan na ito. Tapos kasi delikado sila sa kanilang pagpapastol, may safety na doon sa mga pastol, may safety pa, 'di ba, na ibinibi 400 yun yung kasama nitong si David, at may victory sila over the Philistines, 'di ba? So secured lang talaga yung mga nagpapastol, 'di ba? Hindi sila nangangamba sa kanilang buhay at doon po sa kanilang mga pinapastol, no? Doon sa mga pinapastol. So, kung tayo siguro sinabal, 'di ba, na nanghihingi si David, o talaga binantayan yung mga kawan natin, ano yung pwede nating itulong, 'di ba, dito sa grupo ni David, no? Ganun madalas yung response natin, 'di ba? Lalo tayo kapag rinig tayo ng mga favor na ginagawa, kahit hindi sa atin, sa family natin, o sa kahit na anong meron tayo, 'di ba, grabe yung yung gusto mong pag-reward, 'di ba, doon sa kabutihan na ipinapakita po nila, 'di ba, sa atin, no? Tignan natin kung ano yung gagawin nitong si Nabal, no? So parang napakaganda naman na Nabal, 'di ba, nakakahiya man humingi ng tulong, pero manghihingi sila, 'di ba, ng tulong dito mismo kay Nabal sana. Sabi dito, ito'y mapapatunayan nila sa inyo, sabi niya, yung mga, kung gusto mong tanungin yung mga tagapastol, sasabihin nila, dahil dito, tanggapin mo ang aking mga tauhan, at ipinapakiusap kong, tulungan mo ako, Nabal, no? Tulungan mo, sabi dito, bigyan mo ako ng anumang, hindi siya nagsabi ng bigyan mo ako ng 100 ganito, hindi ganon. Bigyan mo ako ng anumang maibibigay mo para maihanda sa aming pista. Yun lang. Bigyan mo kami, 'di ba, ng anuman, 'di ba, na pwede mong maibigay, no? Kasi 'di ba yung pagkakaroon po nila ng pista, 'di ba, is in honor. Itong si David,
gusto niya na kahit sa ganong mga feastings, 'di ba? Mapapurihan po niya yung Panginoon. Gusto niya na kahit ganun man yung kanyang sitwasyon, may kasalatan, 'di ba, sa buhay, may kahirapan, 'di ba? Wala silang maayos na tahanan, wala silang maayos na tulugan. Nagsilbi nga silang tagabantay, 'di ba, ng mga pastol nitong si Nabal, no? Kumbaga ginawa na lang nila yung kanilang po pwedeng gawin, 'di ba, habang sila po ay naghihintay sa kung ano po yung plano ng Diyos, 'di ba, para sa kanila. Hindi naman masamang humingi ng tulong, 'di ba, lalong-lalo na may favor ka namang ginawa. Maaaring sabihin ni Bal, bakit hiningi ko ba sa inyo, 'di ba, yung favor na iyan, 'di ba? Pero hindi, kapag maayos yung puso mo, hindi ganun yung magiging response mo, 'di ba? Lumapit itong sina David with peace, 'di ba? Nakita natin unang-una binigay sa atin na sinabi nila, 'di ba? Sumainyo ang kapayapaan, 'di ba? Sa inyo at sa inyong buong sambahayan. May respeto dito po sa tao po na ito, no? Sabi dito, sumunod naman ang mga inutusan ni David, silabi nila kay Nabal ang lahat ng ipinapasabi sa kanila at naghintay ng sagot. No, naghintay ng sagot. Lumalapit yung mga tao na ito na may respeto, 'di ba? Lumalapit ang mga tao na ito na nanghihingi ng tulong. Ano man yung maibigay mo, 'di ba? Ano man yung pwede mong maibigay. Hindi naman sila nagbigay, 'di ba, ng description, 'di ba, kung ano yung gusto nila. Ano man yung maibigay, 'di ba? At ito yung nakikita po natin doon po sa mga tao na talagang may pagmamahal po sa Panginoon. Buo po, 'di ba, yung kanilang puso, 'di ba, sa pagtulong. Lalong-lalo na sa ganitong kalagayan na alam naman nila, 'di ba? Supposed to be alam ni Nabal, imposible namang hindi niya alam yung kwento, 'di ba, ng buhay po nitong si David, no? Hindi po pwede, hindi talaga po pwedeng hindi niya malaman. Buong Israel nga alam 'yon, siya pa, 'di ba? At ito yung perfect sana na timing upang siya po ay makatulong dito po kay Nabal. Pero anong sabi niya? Sino ba si David? Grabe, no? Sino si David? Sino ba si David? Parang imposible namang hindi niya kilala, no? Itong si David. Pero sinasabi niya, sino siya na manghihingi sa akin ng tulong? Ano ang sabi pa niya? Sinong anak ni Jesse? Di ba? Parang si Saul lang din, no? Na ito po yung sinasabi niya. Sino ba si David? Sino ba yung Sino ba yung anak ni Jesse yan? Di ba? Sino ba si Jesse? Di ba? Nobody lang yung mga tao na ito. No? Grabe. Sino ba sila, no? Sabi niya, talagang maraming alipin ngayon. Kilala niya Talagang maraming alipin ngayon na lumalayas sa kanilang mga amo. No? Hindi naman niya alam yung katotohanan, 'di ba, nang patungkol sa pag-alis po nitong si David, no, dito po kay Saul. Pero ito yung kanyang tingin, no? Dahil sa marami kasi, 'di ba, yung nasisira sa kanilang kayamanan, 'di ba, na kapag sila po ay nagkaroon ay nababago, 'di ba, yung kanilang pag-uugali, nababago yung kanilang gusto, nababago yung kanilang buhay. Matindi itong si Nabal. Sinabi na nga na sa atin, 'di ba, na magaspang yung kanyang pag-uugali, masungit siya, 'di ba? At ngayon, hindi niya kilala itong si David, nang mamaliit pa siya, 'di ba, ng tao. Alipin ang turing niya, 'di ba, dito po kay David. Nobody lang yung mga tao na ito. Sino sila? 'Di ba namang hingi ng tulong sa isang katulad ni Nabal, no? Sabi dito, ang tinapay, sabi ni Nabal, inumin at pagkain para sa aking mga manggugupit ay hindi ko maibibigay sa mga taong hindi ko alam kung saang lupalop nang galing. Grabe naman. Nabal, kung ano lang naman yung pwede mong maibigay. 'Di ba? Hindi naman sila nag-demand ng marami. Nanghihingi yung mga taong ito, 'di ba, ng tulong. Pero ganito yung iyong magiging response. Yung tinapay, 'di ba, yung mga inumin na para sa aking mga manggugupit.
Sabi niya, hindi ko ibibigay sa mga taong, sabi niya, hindi ko alam kung saang lupalop nanggaling. Hindi niya alam. Diba? Hindi niya alam kung saang lupalop. Oo, nagtago si na David. Diba? Nagtago sila sa kung saan sila po pwedeng magtago. Pero si David Nabal, diba, katribo mo, hindi mo kilala. Diba? Pero makikita po natin na ganito nga, yung pag-uugali, diba, ng tao po na ito, no? Verse 12, tignan natin. Nang marinig ito, nagbalik sila kay David at sinabing lahat ang sinabi ni Nabal. Dahil dito, sinabi ni David sa kanyang mga tauhan, ihanda ninyo ang mga tabak ninyo. Ihanda ninyo yung mga tabak ninyo. Wala, David, di ba, kailan lang, di ba, sabi mo, di ba si Saul, mas matindi pa nga yung ginawa sa'yo. Di ba, pero ngayon, gusto mo nang makipagdigma. Gusto mo nang patayin lahat yung sambayanan. Di ba, nitong si Nabal. Anong nangyari? Di ba? Anong nangyari? Pero dito, makikita po natin talaga, si David is also human. Di ba? Parang tayo lang din, alam mo yun, nung isang araw lang ay punong-puno tayo, di ba, ng pagmamahal. Tapos, nung isang araw, no, tapos ngayon lang, 'di ba? Parang nawala sa atin yung sablanot, nawala sa atin yung pasensya, 'di ba? Dahil sa mga situations na dumarating. 'Di ba? May mga ganun, no, na situation. Maintindihan natin itong si David, yung parang sinasabi ni David na grabe naman. 'Di ba? Parang walang kwenta yung pagpupuyat natin. Parang walang halaga yung pagbabantay natin. 'Di ba? Nagsakripisyo tayo tapos wala naman tayong napala. 'Di ba? Wala naman tayong napala, no, sa ginawa natin na ito, no? Parang masakit talaga doon sa part, 'di ba, nitong si David. Pero mga kapatid, 'di ba, kahit naman po sa paglilingkod po natin sa Panginoon, sa pamamagitan ng paglilingkod natin sa kapwa, if we are always looking for the rewards, 'di ba, na ibigay po sa atin, madi-disappoint lang talaga tayo. 'Di ba? If we are always looking for yung appraisal, 'di ba, ng tao na ako na lang lagi yung naglilinis, hindi man lang ako nakikita. Ako na lang lagi yung naghuhugas, hindi man ako nakikita. Ako na lang lagi yung inuutusan, hindi man ako nakikita. 'Di ba? Yung parang ganun, if we are going to value, 'di ba, yung appraisal ng tao, 'di ba, yung alam mo yun, yung reward, dapat bigyan ako ng reward, kasi ginawa ko ito, 'di ba? Para sa kanya, no? Madi-disappoint lang talaga tayo. Kaya nga laging ang scripture binabanggit po sa atin, 'di ba, na ang Lord yung magbibigay ng reward. 'Di ba? Si God yung magbibigay ng reward. Sabi niya, wag kayong wag niyong pangalagaan, 'di ba, yung mga appraisal ng tao, 'di ba, yung mga reward. Kung magbigay, di salamat sa Panginoon, pero 'di ba? Kapag doon mo ifo-focus yung lahat, gagawin ko ito kasi bibigyan ako ng regalo ni Pastora, 'di ba? Gagawin ko ito kasi hindi ko dapat ito gagawin kasi 'di ba? Wala akong mapapala sa bagay na ito. Diba? Madi-disappoint lang talaga tayo kasi hindi ganun yung hindi ganun yung supposed to be na buhay natin. 'Di ba? Hindi ganun tayo tinuturuan, 'di ba, ng Panginoon. So in this area, nag-fail si David, no? And as human, maintindihan naman po natin, 'di ba, na may mga instances talaga na ganyan, no? Kapag na-trigger talaga yung galit mo, 'di ba? Maintindihan natin at ito, nakahanda na siyang patayin. Nakahanda na siyang pumatay, samantalang si Saul, sabi niya, 'di ba, hindi ko touch yung anointed ng
ng God, 'di ba? Wala, ilang beses siyang ganun, pero ilang beses na bingit din yung kanyang buhay, 'di ba, sa kamatayan dito po kay Saul. Pero sabi niya, hindi ko lang talaga siya itatouch. Pero dito, no, minsan ganyan, no, sa sarili nating family, minsan talagang grabe tayong mangusap din, no, sa sarili nating mga pamilya. Pero pag sa ibang tao, marami yung mga mababait, 'di ba, sa ibang tao. Minsan kahit sa church, minsan matindi tayo, 'di ba, sa mga pagsasabi, 'di ba, sa ating mga kapatid. Minsan napaka-merciful natin sa mga unbelievers, sa iba, 'di ba? Pero minsan hindi nangyayari 'yon, no, sa family natin. No? May mga ganong instances katulad nito, magkatribo sila ni Naval, gusto na niyang patayin, 'di ba, yung tribo nitong si Naval. Sabi dito, humanda naman ang 400 sa kanyang mga tauhan at sumama sa kanya. Naiwan ang 200 upang magbantay. 400, 600 na pala sila, no? Upang magbantay sa kanilang mga daladalahan. Talagang susugurin nila, ano, itong si Laban. At makikita natin na hindi lang basta pagsugod, kundi talagang wala silang ititira, 'di ba, sa sambayanan, ano, nitong si Naval, no? Sabi dito, ayun, marahil hanggang doon na lang tayo, mga kapatid, no? Bukas na lang po itong verse 14. So, yun po yung ating lesson at itutuloy po natin, no, sa araw po ng bukas. Erev Tov po sa bawat isa.